dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, syempre bidang-bida na naman dyan si Robin Padilla. Kasi talagang yung pinag-uusapan natin kanina na force majeure, talagang lumaki na ng lumaki mga kababayan dahil nga nakakahiya itong mga pinagsasasabi ni Robin Hood Padilla. So ngayon sabi po dito, may hirit si Senator Robin Padilla kung bakit dapat payagan ang online voting kahit absent sa Senado yung mga kasamahan niyang senator katulad ni Bato de la Rosa. So ngayon ito, pakinggan po natin. Mahirit si Senator Robin Padilla kung bakit dapat payagan ng online voting kahit absent sa Senado. Pero agad yang tinabla ng ilang kapwa niya senador. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, ano mga argumento ni Senator Padilla na tinabla ng mga kapwa niya senador? Ayan. Alam mo, Jiggy, mainit pa rin ang usapin dito sa Senado kaugnay sa mosyon na isinusulong nga ng majority bloc na payagan yung teleconferencing o yung online na pag-participate at pagboto ng mga senador na hindi physically present o makakapasok sa sesyon ng Senado. Sa ilalim kasi, Jiggy, ng Senate rules, pinapayagan lamang yan kapag may force majeure or extraordinary event. Ano ba yan, Jiggy? Himayin natin. Nangyari yan nung may COVID-19 pandemic na talagang bawal lumabas yung mga tao, ano? Ama! So, nung pagkakataong yun, Jiggy, na-cover natin yan, tuloy-tuloy yung hearings at sessions ng Senado kahit naka-Zoom yung mga senador at ang tanging pumapasok dito sa Senado ay si dating Senate President Tito Soto. Kaya sa kanyang social media post, napatanong si Senator Robin Padilla, hindi raw ba maikukonsiderang force majeure itong nangyayaring gera sa Middle East na siyang naghahasik ng terorismo sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi rin daw ba force majeure yung posible nga na pagkakadamay ng Pilipinas dito naman sa girian sa pagitan ng China at ng Taiwan. Sa isa pang social media post, dinefine ni Senator Robin Padilla kung anong sa tingin niya ang ibig sabihin ng force majeure. Kasama dyan yung lindol, yung iba pang mga acts of God, El Nino, La Nina, war o yung gera at terorismo. Ano? Kaya nitong May 26, kung maaalala nyo, Jiggy, nitong nakaraang Martes, nauwi sa walkout yung lahat ng miyembro ng minorya dahil nga sa init ng diskusyon kung dapat bang payagan yung teleconferencing na yan o yung online na participation ng mga senador dito sa sesyon ng Senado, gayong ang sinasabi ng Senate minority, wala namang force majeure, wala namang national emergency. Kaya naman hindi pa tapos yung debate kaugnay dyan at inaasahang ipagpapatuloy yan sa darating na Lunes. Inaasahang magiging mainit ang debate na yan at titignan natin kung i-bring up ba ni Senator Robin Padilla yung sinasabi niyang mga definition niya ng force majeure kaya dapat payagan yung teleconferencing, Jiggy. At mayan, sa tingin ng minorya, ano ang tingin nila dito sa mga binabanggit? Pakinggan nyo yung tingin ng minority mga kababayan sa sinasabi ni Robin Padilla na force majeure. Kasi hindi po talaga alam ni Senator Robin Padilla yung mga sinasabi niya. Ni Senator Robin. Jiggy, pumalag yung ilang mga taga-minority bloc dito sa definition ni Senator Padilla ng force majeure. Unahin natin si Senator Risa Hontiveros, yung sa kanya, bakit hindi papasok yung mga senador kung merong gera sa Middle East? Hindi ba dapat nga raw silang mas physically present dito sa Senado para pag-usapan kung anong solusyon dahil yung... Tsaka take note mga kababayan, wala naman kasi sa Pilipinas yung gera, nasa Middle East. Diba? Kaya nga nakakapagtaka dito kay Senator Robin Padilla, bakit niya nasabi na yung gera sa Middle East, force majeure mga kababayan na kinukonsidera na mag-online na lamang po sila. Or online na lamang po sila pumasok dyan po sa Senado. Hindi naman sa Pilipinas yung gera. Di po ba? Anyway, ituloy pa natin. Gera sa Middle East ay nagdudulot ng krisis dito sa ating bansa. Sa X-account naman ni Senator Ping Lacson, nirepost niya yung particular definition ni Senator Robin Padilla at sabi nga niya ay hindi daw yan force majeure kundi unforced error. Samantala, si Senator Erwin Tulfo na-interview sa Good Morning Kapatid at ang tanong nga niya, teka muna, bakit tayo hindi papasok? Ba't daw hindi papasok yung mga senador porket may El Nino? Hindi ba sila papasok dahil mainit ang panahon? Unfair naman daw yan. Sa mga kababayan natin na physically present at papasok sa kanilang mga opisina habang ang ilang senador papayagan na pa-zoom-zoom o teleconferencing lang. Tama! Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin. At saka take note mga kababayan tingnan nyo naman yung mga normal nating kababayang Pilipinong manggagawa. Diba? Tingnan nyo na lang yung sahod nila compare dun sa mga senador na pa-aircon pa.
Di ba gaano kalaki ng diferensya? Di ba yung mga senator, mga kababayan, ang lalaki ng sahod ng mga yan. Samantalang yung mga kababayan Pilipino po natin, minimum. Pero nagbibilad yung iba sa arawan, yung iba naman nakikipagsiksikan, makapasok lang sa trabaho. Tapos eto mga senator na ito, ang lalaki na nga ng sahod, pa-aircon na nga sa opisina nila, mga kababayan. Aba, gusto pa atang mag-work from home. Di ba? Gusto pa ata mga kababayan maging BPO. Na sa bahay nagtatrabaho. Baka kapal naman ang mukha nyo. Di ba? So anyway, tuloy pa natin. In Tulfo. Pakinggan natin, Jiggy. The last time I checked the dictionary, force majeure is like uncontrollable situation. Tama. Caused by, it is defined as like a disaster. It's like natural disaster. El Nino, pero I don't know how should it affect na kailangan hindi pumasok ang isang senador dahil mainit. Di ba? Jiggy, ang tingin naman ni dating Senate President Franklin Drilon, merong pang-aabuso sa kapangyarihan. Itong ginagawang pag-amyenda sa rules ng Senado na mukhang ang tingin niya, ang magbebenepisyo lang dyan ay iilang mga senador. Tama! At hindi talaga Senate in particular. Narito ang bahagi ng pahayag o interview ni dating Senate President Franklin Drilon sa Storycon ng One News. Pakinggan natin. And this has never happened in the past. This is really abuse of discretion. They want to change something. They just railroad everything in disregard of parliamentary practices. Diba, biruin nyo mga kababayan ha? Talagang kung tutusin, ang puproblemahin lang dapat ng mga kababayan Pilipino po natin, yung impeachment lang ni Sara Duterte. Pero dahil nga sa mga ganitong klase ng kaganapan at pagulo ng pagulo ang Senado, wala nang kasiguraduhan kung magpapatuloy pa ba itong impeachment o hindi na. Diba? Kasi nga natatabunan na ng kung ano-anong issue mga kababayan eh. Na kaysa may isang senador, na kahit bagito pa dyan sa Senado, magsusulong ng motion mga kababayan para protektahan yung mga kaalyado niyang senador. Ang kapal nga na muka, kabago-bago pa dyan sa Senado, ang lakas ng loob bumaker, bakiran yung mga kasamahan niyang senador. Diba mga kababayan? Kaya nga sa totoo lang, kaya siguro walang nagagawa at hindi natutupad yung pangako niya na 2,000 na pesos kuryente pababa libre sa mamamayang Pilipino kasi hindi niya naman talaga tinatrabaho. Dahil mas inuuna niyang bakiran o protektahan yung mga kaalyado niyang kapwa niya senador na mandurugas. Diba? So ngayon ituloy pa natin. Jiggy, sa parte ng mayorya, nauna nang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang railroading, walang pagmamadali sa kanilang bahagi nitong motion na ito na payagan yung teleconferencing. Kaya nga raw nila binring up sa sesyon para sana mapagdebatehan at mapag-usapan. At dahil Saka take note mga kababayan kung iisipin nyo po, hindi naman po sila lahat papasok online dyan. Katulad ni Tito Sen, si Tito Sen ba mapapapasok nyo online? Laging physically present yan sa Senado, mga kababayan. Laging yung appearance niya na andyan dyan sa Senado. Talagang nakasanayan na po niya ang pumapasok sa Senado. So ngayon, sino ang makikinabang niyan? Yan ang tanong dyan. Iilan lang ang mga makikinabang dyan na senator like Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero, at itong Sinabongo kung sakaling makulong yung mga yan. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. hindi nga natapos ang debate dyan at walang resolution nung nakaraang Martes dahil nga sa pag-walkout din ng minority at nawalan ng quorum, inaasahan gaya ng sabi ko kanina, inaasahang sa darating na Lunes ipagpapatuloy ang mainit na debate kaugnay sa issue ng teleconferencing para sa mga hindi makakapasok na senador physically sa sesyon ng Senado. Yan ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Alam nyo ba mga kababayan, ito ganito yung magiging itsura at buhay ng mga senator kung sakaling matuloy yung isinusulong na motion na yan ni Senator Dante Marcoleta. Yung teleconference na yan na kung saan pinapayagan yung mga senator halimbawa na pumasok via online na lang. So ito, panoorin natin itong nakita nating balita. Galing po ulit sa News 5. Sabi po dito, muling nag-viral ang isang video ni Bato de la Rosa nung panahon ng pandemya, mga kababayan. At ano yung sinasabi niya dito? Ibalik natin ulit. Pahabol mga kapatid, muling nag-viral ang isang video ni Senator De La Rosa nung panahon ng pandemya. Sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Ganito tayo palagi, ha? Di ba? Sarap ng buhay.
Napa-throwback Thursday ang netizen sa sinabing yan ni Senator Bato noong 2020 naka-hybrid setup noon ng mga senador dahil sa COVID-19 pandemic. Yan din ang sistemang sinusulong ngayon ng mga kaalyado ni De La Rosa sa Senado. Payagang lumahok sa session at bumoto ang mga senador online sa gitna ng napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Todo depensa naman kay Senator Bato si Senator Robin. Hindi naman daw ginusto ni Senator Bato na wag pumasok sa Senado. Napipilitan lang daw itong umabsent dahil wanted siya sa ICC. Pa ng ni Padilla, binoto ng taong bayan si De La Rosa, kaya dapat hayaan siyang gampanan ang kanyang tungkulin kahit online. Umani naman ng samut-saring reaksyon ang pahayag na yan ni Padilla. Ayan. Diba mga kababayan, ganyan ang mangyayari sa buhay ng mga senator kapag po nagkaroon ng teleconference mga kababayan. Masarap yung buhay, a-attend lang ng konti tapos hihilata na maghapon at magagawa na nilang magpauli-uli kung kailan po nila gusto. Diba mga kababayan, ganun kasarap ang buhay, ang lalaki ng sahod at the same time mga kababayan, work from home. Ika nga, yung mangyayari. Paano kapag ka namihasa sa ganyan, hindi na magpapakita sa Senado mga kababayan na itong mga senator na ito? Di po ba? Tapos alam niyo yung pinakamatindi, syempre, inaasahan na naman natin ito na kapag yung ama nagsusulong mga kababayan ng ganyang klase ng motion, talagang yan, babakapan yan at susuportahan niya nung anak. Ano po, dahil nga, yung anak makikisalit, magpapaliwanag ng kung ano-ano sa mga kababayan Pilipino po natin para nga naman suportahan yung motion ng kanyang tatay kahit mali na. Ano po, so ngayon ito i-play natin. Ang virtual voting ay matagal na pong isinasagawa sa House of Representatives. Kapag meron pong mahalagang batas na kailangan maipasa, ang mga kongresista ay maaring bumoto through electronic platforms kung wala sila sa plenaryo. Diyan po ang pamamaraan ng... Iba naman kasi yung sinasabi sa lower chamber at iba yung sinasabi sa higher chamber. Yung mga kongresista kasi napakarami nyo dyan sa Congress. At yung mga senator, mga kababayan, talagang may sinusunod sila na rules. Sa madalit salita ganito, iba yung rules ng Kamara at iba yung rules ng Senado. Hindi natin pwedeng pakialaman yan. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin na sige, amend natin yan kasi ganito yung nangyayari sa amin, ganito yung ginagawa sa amin. Hindi natin pwedeng sabihin yan. Dahil nga, may sariling rules ang Senado na sinusunod. Text, SMS, nandyan po ang Viber chats. Meron po kami mga chat groups, virtual chat groups na kung saan pwede naming i-rehistro ang aming yes or ang aming no. Pwede rin po kami tumawag sa Secretary General para itala ang aming boto. So marami pong pamamaraan para itala ang aming boto kahit wala kami sa Kongreso. At kahit maging sa komite, pwede ka rin makiluhok sa committee deliberations. Kukunin mo lang yung virtual link or yung Zoom link, ay pwede ka nang sumali sa diskusyon sa komite. So ito po ay hindi na bago. Ito po ay nasasad sa aming House Rules. Na yan nga yung problema Meron nga kayong sariling rules, yung House Rules. Ngayon ang Senate mayroong sariling rules, which is yung tinatawag na Senate Rules. At ngayon hindi natin pwedeng ikumpara yung rules sa House at saka yung rules sa Senate. Ngayon, hindi naman natin pwedeng diktahan yung Senado na sabihin natin na napalitan yung kanilang rules mga kababayan kasi ngayon ay nakabase sa kanilang ano bang tawag doon? Sa kanilang tradition mga kababayan na bawal talaga ang via conference. Di po ba? Bawal talaga mga kababayan yung via Zoom na pag-attend sa mga sesyon at pagboto. Ano po, ngayon ituloy pa natin. Upon consultation with the majority and the minority, the House Speaker may allow virtual voting sa mga plenary voting at sa deliberations committee. Yun po, matagal na po yung video conferencing na yan at virtual voting na isinasagawa. Kahit na wala ng pandemya, ginagawa rin po nilang practice yan. At hindi ko po maintindihan kung bakit sa Senado hindi nila pwedeng isagawa ito. Pareho lang naman ang trabaho ng House of Representatives at ng Senado. Pareho lang sila. Oo nga, parehas lang kayo ng trabaho pero tandaan mo magkaiba kayo ng rules. Diba? Parehas kayo ng trabaho pero magkaiba kayo ng ng sinusunod na rules. Parang ganito lang yan.
magkaiba kayo ng kumpanya ng tatay mo at yung magkaibang kumpanya na yon, may mga kanya-kanyang rules yon na dapat sundin. Yun lang yun. Silang gumagawa ng batas. Pareho silang bahagi ng legislatura. At kung matatandaan niyo po, nung nakaraang Kongreso, 17th or 18th Congress, ay naghain po ng resolusyon si then Senator Franklin Drilon at si Senator Ping Lacson para imungkahi ang pagpayag kay then Senator Laila de Lima para makilahok sa plenary deliberation sa Senado. Pero yan po ay nasa sa pagpapasya ng mayorya sa Senado. So hindi ko po maintindihan kung bakit noon ay minarapat nila na ito ay tamang mungkahi or hakbang. Pero ngayon, ito kanilang tinututulan. So, kailangan maging consistent. Di ba mga kababayan, yung kay Laila de Lima naman, hindi naman kasi inaprubahan ng Senado yon at saka ng Korte. Kasi nga pinagbabawal po talaga yon. Kaya wala dapat ikumpara doon sa sitwasyon na yon. Oo nga, nagsulong nga ng motion na ganon pero hindi naman nangyari. Di po ba hindi nga inaprubahan kasi nga bawal nga. Consistent lang naman tayo. O ayan, yan yung sinasabi ng anak ni Marcoleta, mga kababayan na. Alam nyo kasi, ang pakiramdam ng minority, mga kababayan, hindi ko rin kasi masisisi yung minority. Kasi ang pakiramdam nila base po sa ginagawa ng majority at ginagawa nitong sina Marcoleta na pagsusulong ng resolusyon ng motion na ganyan para protektahan sina Senator Bato de la Rosa, pakiramdam nila pagtatraidor po yan sa mamamayang Pilipino. Di po ba? Kasi alam naman natin na hinuhuli. Inaaresto, hinahanap itong si Bato. At ngayon, kung bibigyan ng pagkakataon ng Senado na pa-attend via online, hindi ba pagtatraidor yan sa tiwala ng taong bayan? Sa bagay mga kababayan, speaking of pagtatraidor, eto may nakita tayong balita. Ano yung sabi dito mga kababayan? Not once, but twice, Senator Mig Zubiri binanatan ang 4 na traidor umano na sa bagong mayorya dyan daw po sa Senado. O biruin nyo, may binanatan si Senator Mig Zubiri na 4 daw pong senador na traidor. Dyan daw po mga kababayan sa Senado. So ito, pakinggan po natin. Masama ang loob ni Senator Mig Zubiri sa 4 na miyembro ng bagong mayorya. Ah. Inabla raw kasi siya ng mga kapwa senador not once but twice. Nagbabalik si Hannah T para sa detalye. Humingi ng malalim na pag-unawa si Senator Mig Zubiri sa mga taga-Bukidnon sa gitna ng mga batikos matapos siyang sumama sa Senate Minority Bloc. Sa isang press conference sa Malaybalay City, sinabi ni Zubiri na masakit para sa kanya ang mga kritisismo dahil malalim ang kanyang ugnayan sa mga taga-Bukidnon. May signal ba tayo? Ayan Yan, ulitin nga natin na wala yung signal natin eh. Masama ang loob ni Senator Mig Zubiri sa 4 na miyembro ng bagong mayorya. Tinabla raw kasi siya ng mga kapwa senador not once but twice. Nagbabalik si Hannah T para sa detalye. Humingi ng malalim na pag-unawa si Senator Mig Zubiri sa mga taga-Bukidnon sa gitna ng mga batikos matapos siyang sumama sa Senate Minority Bloc. Sa isang press conference sa Malaybalay City, sinabi ni Zubiri na masakit para sa kanya ang mga kritisismo dahil malalim ang kanyang ugnayan sa mga taga-Bukidnon. Tama! Tell you to the people of Bukidnon, I love you dearly. And I'll die for you. I will die for him if need be. So, I hope that you understand the position. Kasabay niyan ay inilahad niyang pakiramdam niya ay binetray siya ng 4 na miyembro ng kasalukuyang Senate Majority Yan! na kanyang pinangalanang sina Senator Bato de la Rosa, Bongo, Amy Marcos at Robin Padilla. Nako! Ayon kay Zubiri, 2 beses umano siyang tila tinalikuran. Una, nung mapatalsik siya bilang Senate President noong 2024. Pangalawa, nung simula ng 20th Congress, matapos umano siyang pangakuang muling susuportahan sa Senate presidency, pero hindi rin natupad. Giit ni Zubiri, kaya niya raw makipagtrabaho sa mga hindi niya kapartido sa politika. Tama lang yon mga kababayan. Ibulgar niya kung sino yung mga traidor dyan. Maliwanag na yung 4 na miyembro ng Duterte Bloc dyan sa Senado ay mga literal na traidor talaga.
Ano po, katulad ni Robin Padilla, Bongo, Bato de la Rosa, at etong si Aimee Marcos. Sa bagay, etong si Aimee Marcos talagang literal na traidor po talaga yan. Bakit? Kita nyo po ba yung ginagawa sa kanyang kapatid? 'Di ba? Kita nyo po ba yung ginagawa kay PBBM? Kapatid niya na yun mismo pero kung traidor niya, mga kababayan, lubos. Kaya hindi na rin nakakapagtaka. Dahil may respeto at delikadeza pa rin dapat. Pero magkaiba raw ang kalaban sa politika at traidor. Binanggit pa niyang si De La Rosa na hindi pa matuntun sa ngayon bunsod ng ICC warrant ay isa sa mga nangakong susuporta sa kanya sa harap mismo ng mga tao sa Bukidnon. Pero pagkatapos ng botohan noong 2024, nalaman na lang daw ni Zubiri na ang parehong senador ay bumoto kay Senator Cheese Escudero na pinalitan siya noon bilang SP. Naging independent member si Zubiri na magkaroon ng kudeta noong May 11 kung saan naluklok bilang SP si Senator Alan Peter Cayetano. Kalaunay sumapi siya sa ngayoy solid 11 ng minorya. Kabilang din siya sa mga senador na nag-walk out sa plenaryo noong May 26 bilang pagtutol sa naging debate to divide the House pagdating sa kung dapat bang isa lang ang panukalang payagan ang remote participation at online voting sa Senado. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Ayan. Diba napakaliwanag mga kababayan na ganyang karume ang politika. Kahit pamatalik mong kaibigan mga kababayan, talagang darating yung time na tatraydorin ka. Parang katulad ng ginawa ni Bato mga kababayan kay Senator Mig Zubiri nung pinalitan ito bilang Senate President Cheese Escudero. Diba ang nangyari doon mga kababayan kung matatandaan nyo? Yung may payakap-yakap pa si Bato de la Rosa sa asawa po ni Senator Mig Zubiri. Yun naman pala, tinraidor niya. Ito pong si Mig Zubiri, kaya deserve lang talaga ni Senator Bato mga kababayan ang habulin ng batas. Dahil nga sa mga ginagawa niyang hindi maganda. At ngayon mga kababayan, pagdating naman kay Aimee Marcos, expected na talaga natin yan na magtatraidor po talaga siya sa mga nakakausap niya at pinapangakuan niya ng mga kasamahan niya. Kasi nga kung nagagawa niyo yun sa kanyang kapatid, kung nagagawa niyo yun sa kanyang mga kasamahan, talagang literal, ako nagagawa niyo yun sa kanyang kapatid, talagang literal na magagawa niyo yun sa ibang tao. Anyway, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po sa usapin na yan? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa balita na yan? Comment below na lamang po. Wala kang kawala, kayo ay maganda, galit sa masama, ang sa inyo bebenga. Wala kang kawala, kayo ay maganda, galit sa masama.